Brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan ang kasabihang life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga chance na tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa. Kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga. Kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hihintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makababawas pa yun lalo ng oras natin, ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap bumawi. So as early as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula hindi lamang kapag tayo totally nategi na. Ang kamatayan ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapin sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung paggat-gadget mo, na inaabot ka ng kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, maiinggit ka lang dyan. Mabubuwisit ka lang sa mga nakikita mong mga videos na yan. Magkakasala ka lang diyan. Bakit mo sasayangin sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagkibo sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo na ang pamilya mo? Sa pagkakasala. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito. Kaya sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung makakamatay natin ang lahat ng ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamamatay. Pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot ba? Kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled ba? Kung gusto mong mamatay ng sulit na ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan. At yan ay madedetermine kung paano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ikaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung umaayon ka lang sa gusto ng ibang tao, sa agos ng mundo. At maaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa iyo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural malulungkot ka. Natural ma-frustrate ka, madidisappoint ka. Initial reaction yon. Pero piliin mo ang magiging disposition mo pagkatapos no. Sapagkat yung initial reaction, wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng choice mo na yon. Habang maaga, choose what is right for our life. Every day, we choose to live and not to die sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin naman natin araw-araw, pagkagising sa umaga, bago matulog, yung naging panalangin ni David, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so that I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mabilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay na ito. Kasi coming from that literal na pag-asalin, kung titingnan talaga natin, chinek ko kanina yung survey from 2019, ang sabi doon, ang life expectancy ng bawat Pilipino, lalaki, nasa 65, babae, 75. Akalain mo lang naman, haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang subsob sa negosyo, sa trabaho para makaipon kahit pa paano. Ilang taon din yung araw-araw
Focus ka sa trabaho mo, bilang ina, bilang ama, sa pamilyang lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin, kung babawasan pa ito ng pagka-gadget natin, kung babawasan pa ito ng pagtatanim ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, ilan na lang ang matitira dyan. Yun na lang talaga. Kaya sana, bawat minuto, isulit na. Let us live each moment of our life as if it is our last. Para maging ibang disposisyon natin, para ang buhay natin ay isulit natin. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick, syempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din. Ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon, biglang yung asawa mo nakatampuhan mo, yung kapatid mo nakatampuhan mo, abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, wag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero wag namang million years. Wag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan. Sino ang mali? Sino ang tama? Hindi. Sino ang unang makaalala? Teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag kang magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate dito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may kinilang ang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasasayang. Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa'yo. Can we take it? Aminin. Kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng piniprepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku,
Bigla akong nakakita sa FB, anak ko. Yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aral. Huwag kayong magmarites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, eto yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya? Kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-getching ninyo. Ang sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, ano man ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos. Ito ay aagos, siksik, liglig, at umaapaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansang ito. Kapag magpatawad ka, lang nagkasala sa iyo in the context lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. O pwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero to eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan, magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Paano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao?
Paano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maibalik yung dati, masave man lang yung natitirang kaunti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito. I-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sinong madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay. Yung matinong magulang. Yung faithful na magulang pero niloko. Yung provider. Yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may command. Ayaw mo na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you get that? Kaya hindi din makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you get that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito. Nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God would be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain nyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi ibinibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan. Tandaan po natin mga kapatid, na nanglikhain tayo ng Panginoon. Sa palagay ko lang nakatakda na rin ang ating kamatayan. Parang isang kandila na nang minanufacture, alam na nung nag-manufacture niyan, na kapag sinindihan mo yan, ilang oras o ilang araw lang ang itatagal niyan. Kaya sana, bilang mga tao ring liwanag ng sanlibutan ito, na sumusunod kay Kristo, pagliwanagin natin ang buhay natin. At wag lang nating iasa na ang magliliwanag lamang para sa buhay natin ay ang kapwa natin. Tandaan natin, kung may mga taong nagliliwanag para sa atin, kailangan din nila ang liwanag natin. Hindi po pwedeng sila lang ang magliwanag para sa atin. Dapat para sa kanila, tayo din. Alam nyo, iniisip ko maglagay ka ng isang kandila sa gitna ng isang kwarto na nadidirimlan, yung madilim na madilim talaga, yung isang kandila lang. Hindi kaya nakakaapekto yung nag-iisa lamang siya para mas maupo siya? Kasi kung may isip lang yung kandila, parang, pipilitin ko, dapat maliwanagan ko yun. Hindi ko na kaya, hanggang dito lang ang liwanag ko. Gusto ko maliwanagan ko rin yun, pero hindi ko na kaya. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong gawin na mabuti sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng pamilya ko.
Hindi kaya kung ang isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa pamilya mo, siyang laging nagsasakripisyo, siyang laging nag-iintindi at nagdadala ng mga problema sa pamilya ninyo, hindi kaya kapag siya lang, mas umiikli yung kanyang buhay, mas humihina siya, kasi na-stress mas umiikli yung buhay niya, lalo pat kapag wala siyang nakikitang magandang resulta sa kabila ng liwanag na binibigay niya. Kaya ko sinabing, ikaw rin pwede kang magliwanag para sa buhay niya. Lalong-lalo na kung ibibigay at papakita mo ang inaasahan sa iyo ng Diyos at ng kapwa mo, lalo tigit ang mga taong mahalaga sa iyo. And just imagine, kung yung isang kandila, madadagdagan pa ng isa. Kung yung dalawa, madadagdagan pa ng tatlo. Kung yan ay madadagdagan pa, hindi ba, mas magiging madali para sa maraming kandila ang pagpaliwanagin ang buong kwarto. Ganon din sa pamilya. Ang sabi ko nga, wala namang magagawa, talagang may mag-i-step up sa kapabayaan ng iba. Pero iba, syempre, mas magiging madali ang lahat kung may kadamay siya, kung magkakasama. Mahirap yung ikaw lang yung nagdadala ng lahat para sa pamilya. Yung ikaw lang ang nagliwanag para sa kanila. Mahirap yon. Pero hindi masasayang yon. Hindi man makikooperate yung mga mahal mong niliwanagan ng buhay mo. Sa pagdating sa langit, paliliwanagin ka ng Panginoon. Sabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Samantalang yung mga taong hindi nagliwanag sa buhay at sa mundong ito, ilalagay sila ng Panginoon sa lugar kung saan wala talagang liwanag, doon sa impyerno. Kasi galit ang Panginoon, hindi lamang sa gumagawa ng kasamaan, kundi sa mga taong inaasahan niyang gumagawa dapat ng kabutihan, pero ang pagkakataong gawin yan ay sinasayang. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick. Siyempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din. Ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang mag-text, hindi man lang makapag-miss call, hindi man lang makapagparamdam, tinitiis ka niya, kapal ng mukha siya, may kasalanan, siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo? O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon, biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo, abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, wag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero wag namang million years. Wag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag ka magsorry.
Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na maikli lang ang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasasayang. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera may nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin? May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda Bili ka na? Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Yung, hindi na yung sa pagbili yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sasabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka na-disappoint ka okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalalasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it, you'll feed it. Ay nako, you'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihikante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo ako magiganti para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa iyo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa iyo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't
isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo, dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa Kanya lang. Amen. Pagpapatawad, ang isa sa mga turo ni Kristo na madalas niyang sinasabi sa mga tao. Sapagkat kung tayo daw ay nagpapatawad, patatawarin din niya tayo. Pero kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin niya tayo patatawarin. Sabi po ng ilang psychologist, yung anger daw is just a secondary emotion. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo nasaktan, yun yung una nating nararamdaman. Tayo ay nasaktan. Tayo ay na-hurt. There is pain. Yung anger daw is just a secondary emotion to cover that pain, to cope up with that hurt. So parang defense mechanism. Now, humingi man ng tawad sa atin o hindi, yung taong nag-aasala sa atin, either way, para makakope up lang tayo sa pain at sa hurt, we choose to stay angry. At yun po ang mali. Yun ang mali. Kasi kapag nagkakaganon, mas nananatili yung pain, mas nananatili yung hurt, at ang resulta, anger. Doon na nagiging mali. Walang masama sa magalit eh. Pero yung alagaan mo, susugan mo, panatilihin mo, doon na nagkakasala ang tao. So nasa choice talaga natin eh. Yung pagtatanim ng galit, ito ay activity ng ating isip. Kasi yung masaktan tayo tulad ng ibang sakit o pain, mawawala at mawawala eh. O sino ba dito ang namatayan na ng taong pinakamamahal niya? Napakasakit nun. Pero nawawala din naman at nababawasan paglipas ng panahon. So ganun din yung pain ng ginawa sa ating kasalanan. Mawawala yan. Or at least, kahit pa paano mababawasan o gagaan. Pero kapag we willingly choose na panatilihin at alagaan pa yung pain na yan, again, magre-result to full-blown anger yan. And so the painful truth is, tama, sinaktan tayo ng ibang tao. Pero ang patuloy na sumasakit at nananakit sa ating sarili ay tayo mismo. Sabi nga, the first victim of unforgiveness is not the one needing or asking forgiveness, but we who refuse forgiveness. Kaya po kapag sinasabi ng Panginoon na tayo magpatawad, wag po nating iisipin that He is being inconsiderate on His part. Ang totoo, iniisip ng Panginoon ang ating kapakanan sapagkat ayaw niyang mamatay tayo sa ating sariling lason. And that is true. Kasi ang pagtatanim ng galit ay parang paghahanda, pagtitimpla ng lason na gusto nating ipainom sa nakakasala sa atin. Pero alam nating mali eh. May takot din naman tayo sa Panginoon eh. So hindi natin ipaiinom. Pero imbis na ating itapon, tayong umiinom. O di ba katangahan yon? Hindi, ikaw na ngayon nasaktan eh. Di ba? Ikaw pa ba ang pipili araw-araw na patuloy kang masaktan? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang tanga. Magpatawad ka. Yung pagtatanim ng galit ay activity ng isip. Yung pag-aalis ng galit, activity rin niya ng isip. So kung nararamdaman mong hindi ka pa handa, basta willingly choose to forgive hanggang sa makapagpatawad ka na ng lubusan. Alisin mo yung galit at wag na wag kang gagandi.
Yun ang wag mong gagawin. Sapagkat walang maidadagdag sa iyon, may maibabawas pa ng malaki. Kaya nga di ba, madalas ang sinasabi natin sa mga nagawa ng kasalanan na may katuwiran, do not stoop down to their level. Huwag kang bababa sa level nila. Kasi yung nakagawa sa iyo ng kasalanan ng mali, yun talaga ang bumababa ang level. So huwag kang gaganti sapagkat kapag gumanti ka, bumababa ka sa level nila. Huwag kang mag-alala, hindi naman natutulog din ang Diyos. Siya ang gaganti para sa iyo kung kinakailangan gumanti. Yun naman din ang kanyang sinabi. Baka kasi kapag tayo mismo ang gumaganti, sabihin ng Panginoon, ikaw na. Pero pag siya, alam natin na ang kanyang ganti ay makatarungan at mararamdaman talaga ng sa atin ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga nagmamataas. Ito yung mga gumagawa sa atin ng pagkakasala, lalong-lalo na yung mga hindi humihingi ng tawad. At itataas sa yung mga nagpapakumbaba. At ito, yung kahit may katuwiran ka, kahit nasa tama ka, hindi ka gaganti at pipiliin mo pa rin magpatawad. Yes, kung kinakailangan ihabla, kung kinakailangan idemanda mo, ihabla mo. Pero wag mo gawin yung ikaw ay gumanti. Alisin mo yung galit sa puso mo. At kapag nagkaganon, tataas ka sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Kasi mas natutulad ka sa Kanya. Siya naman ang may sabi nun na kapag tayo'y nagpapatawad, tayo mas nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ay mas nakakatulad ng Diyos. At kapag tayo nga po ay nagpapatawad, hindi lamang sa inaalis natin ang galit sa puso natin na siyang pwedeng mas magpahirap pa sa atin, kundi mas mararamdaman natin at mas nagkakaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos bilang Ama natin. May bashers ka ba? Yung pirmis na may naipipinta sa iyo. Yung kahit anong sabihin o gawin mo ay may nasasabi against sa iyo. Well, hindi ka nag-iisa sapagkat marami ding bashers si Kristo. In fact, sa 3 taon lamang, yun lamang ang kunin natin ng kanyang public ministry, hindi na mabilang yung mga instances na na-criticize siya, na na-bash siya. Na-bash siya nung unang mangaral siya. Sino ba yan? Hindi ba anak ni Maria yan? Ang mga kapatid niya ay nandi dito, di ba? Bashing yon. Sapagkat nilalait nila ang Panginoon. I'm sure na-bash siya nang tawagin niya at piliin niya ang mga alagad niya. Lalo pat may mga ilan sa mga alagad niya ang questionable naman ang karakter talaga. Binash siya at pagkatapos nun ay nagpatuloy uli siya. Ganon sana. Masaktan man tayo, malungkot man tayo, laban uli. Gawin pa rin natin ang ating mga mabuting ginagawa. Huwag tayong tumigil dahil lamang may mga bashers sa buhay natin. Tandaan po natin na ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ay isa sa mga primary weapons ng demonyo upang i-stop tayo sa ating mga mabubuting ginagawa at sinasabi bilang Kristiyano. Ngayon, kung mag-stop tayo, kung magpapa-apekto tayo, kung hihinto tayo sa ating mga mabubuting ginagawa, so sino ang panalo? Edi ang diablo. Sino ang talo? Edi tayo. Kaya sana tulad ni Kristo, tayo masyadong pa-apekto. Pero isang malaking paalala ito, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Siguraduhin natin ang ating mga ginagawa at sinasabi ay makatuwiran, mabuting talaga. Tansyahin mo kung yung mga bashers mo ay mga agents talaga ng demonyo. Baka naman agents ni Lord ang mga ito. Yes! I believe hindi lahat ng pangbabasya ay masama. And I believe kung may mga pinapadala ang diablo upang i-bash tayo sa paraang negatibo, may pinapadala din naman si Lord ng mga tao sa buhay natin upang i-bash tayo sa paraang positibo. Baka padala ito ng Diyos upang itama tayo. Paano ba natin masisigurado na ang pambabash o kritisismo na na-receive natin ay galing sa Diyos at di sa diablo? Una, kapag ang concentration ng bashing ay sa pagkakasala na nagawa natin at hindi sa pagkatao natin. Kapag ang hinuhusgahan ng pangbabash ay hindi tayo, hindi ang karakter natin, kundi yung kasalanang nagawa natin. Kapag ang nade-degrade sa criticism o sa bashing
ay hindi yung pagkatao natin, kundi yung kasalanan ginawa natin. Natatandaan ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya, mayroong isang tao doon. Siya lang naman, bukod tangi. Ang daming nasasabi sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag nagsisermon ako, nagbabago-bago pa yung boses ko. Pati ba naman yun, ay style ko yun. Siya lang naman, tanging siya lang naman. At pakiramdam ko sa kanya, malayo ang loob niya. Pag ako'y kausap niya, parang hindi totoong tao yung kausap ko. I mean, napaplastikan ako. Pero alam po ba ninyo, unfazed lang ako. Ibig sabihin, steady lang. Hindi ko alintana. Hindi ko pinansin. Hindi ako masyadong apektado. Bakit? Nakaw kahit sabihin ko yung pangalan hindi naman yun kilala. I mean, kung sasabihin ko at makikilala ng mga taong nanonood ngayon sa akin sa parokyang pinanggalingan ko, oo nga, Pader, tama ka. Ako, Pader. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kami rin ginaganyan niya. So, alam niyo yun, kung mabuti ang pakikipagkapwa-tao noon, kung maganda ang karakter niya, lalong-lalo na sa mga kaparokyaan namin, doon ako mababazar Doon ako mag-iisip, baka totoo yung sinasabi niya sa akin. Kahit nag-iisa lamang siya. Kasi mabuting tao naman siya. Kaya naisip ko noon, hindi ko na kinakailangang isipin pa. Mabilis ako nakapag-conclude, hindi, okay lang. Kasi walang moral authority yung nagsasabi. Kapag ang tao na nagbabash sa'yo at nagpapaalala sa'yo, lalo pat ang focus, again, yung unang punto, yung pagkakasala na ginawa mo at hindi yung pagkatao mo, ay mabubuting tao. Makatwiran, makatarong. Ay, ibig sabihin, nasa mali kang talaga. Ang problema kasi sa atin pinagpipilitan natin na tama tayo, gayong mali na pala tayo. Ang isang magandang paraan at palatandaan na ma-realize mo, ay mali na sigurado yung ginagawa ko. Lahat na nagpapaalala sa akin ay mabubuting tao. Mabuting tao naman yung asawa mo. Mabuting tao naman yung anak mo. Mabuting tao naman yung magulang mo. Mabuting tao naman yung kapatid mo. Wala namang masamang tinapay. Wala namang masamang ugaling pinakita sa iyo. Ay most likely yung sinasabi niya na nasasaktan ka, ay totoo. At yun ay para talaga sa ikabubuti mo. Totoo naman yung mga nang bash kay Pura, lahat naman tayo makasalanan. Pero sinisigurado ko na maraming mga naapektuhan na kung kasalanan ng pag-uusapan ay konti lang, maliliit na kasalanan lang. Mga banal na tao naman ang lubhang naapektuhan sa ginawa niyang yan. Yun ang mas naapektuhan yung mabubuting tao at walang kinalaman kasi wala naman din kasalanan. Kung paanong kapag nagloko yung asawa mo, gagantihan mo ng pagluloko o kaya gagantihan mo ng masama ito. Sinong maapektuhan? Yung asawa mo? Oo, konti. Pero ang mas maapektuhan, yung mga anak ninyo. Wala namang kinalaman yung mga anak ninyo sa problema ninyo. Kapag pinagpakitahan mo ng hindi maganda, yung kapatid mong nagpakita ng hindi maganda sa'yo, apektado yung kapatid mo na pinagpakitahan mo rin ng hindi maganda? Yes, pero konti lang. Ang pinaka-apektado ay yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa pagkakagalit ninyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Pag pinakulong mo, yung isang tao na po pwede mo namang patawarin at humihingi naman din naman tawad sa'yo. Sino ang mas apektado? Siya na ipakukulong mo? Oo. Pero ang mas at pinaka-apektado, yung pamilya niya na umaasa sa kanya, na maapektuhan talaga kapag ang taong ito ay pinakulong mo. Ang pinaka-apektado ay yung wala namang kinalaman. Kaya mas nagiging mabigat ang ating kasalanan kung ito ay ating kinatitigasan o mas pinaninindigan. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo ang inaapi at binibiktima o nabibiktima kapag tayo nasa mali na. On the contrary, tayo ang lalabasan ng aapi at ng bibiktima kapag tayo ay nasa mali na pero tayo nagmamatigas pa. Sino bang nagmamatigas sa kasalanan kundi yung mga taong mayayabang? At yung taong mayayabang ang siyang may gana lang din naman na mang-api at mang-biktima ng sino man. Ang luha ay hindi basta-basta papatak kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Sasabihin niya sa atin, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. O tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat
ang mga dating bagay ay bago na. Walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Kasi darating at darating, naluluha tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 56 verse 8. Sabi doon, sabi ni David, habang siya'y naghihirap, habang siya'y maraming problema, you keep track of all my sorrows. Sinusubaybayan mo, alam mo ang paghihirap ko, and you keep my tears in your bottle. Nilalagay mo ang mga luha ko sa botelyang hawak mo. Kung i-interpret natin itong literal, sige nga, why do we keep things? Ano yung tinatago natin? Di ba usually yung mga bagay na sa atin ay mahalaga? Kaya yung luha mo, yung luha ko. He keeps these tears in His bottle. Minamahalaga ng ating Panginoon Jesucristo. These are like dog tags ng mga sundalong inaalis kapag ang sundalo'y namatay sa gera. Sapagkat mahalaga yung dog tags na yon, inasmuch ang sundalo ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ang luha ay hindi basta-basta papatak, kung hindi naman para sa isang taong mahalaga. Kaya, ang maganda ditong makita natin, that God is very much aware of what we are going through. Hindi siya katulad ng iba nating mga kahit close na kaibigan na kinakailangan mo pang i-explain sa kanya kung bakit ka umiiyak. Kasi the moment na pumatak ang luha mo dahil nagmamahal ka at nasaktan ka para sa minamahal mo, yung mga luhang yan ay para bang magkukorteng mga letra na at bubuo ng mga salita, mababasa na niya ang dahilan ng iyong mga pagluha. After all, ganun din naman, sabi nga ng kasabihang, ang hindi natin mabanggit sa pamamagitan ng salita dahil ikaw ay bigat na, siguradong babanggitin mo sa pamamagitan ng mga luhang papatak mula sa mga mata mo. And God values that. Hindi siya katulad ng iba na hindi ka mag-explain kung bakit ka umiiyak, hindi ka pipilitin, o yung umiiyak ka man, sasabihin mo sa kanya dahil kasi ganito, ganun ba? Hanggang doon lang, parang nakichismis lang. Hindi ganun ang Diyos. Gagawa siya ng paraan para sa luha na yan. Ikaw ba? Para sa taong tunay na minamahal mo, lalong-lalo na para sa anak mo, wala kang gagawin kung alam mong mahalaga ang niluluha nito, ang Diyos pa kaya ang manahimik na lang sa ating mga pagluha? Not just that, gagawa siya ng paraan. Again, kung i-interpret natin literal yan, ano ang gagawin niya sa botelyang yan? Sa botelya ng mga luha natin yan, sa palagay ko, pagharap natin sa Kanya, pagpasok natin sa kalangitan, itong isa sa mga isasalubong niya sa atin. Yung botelya ng mga luha na yan. Na para bang sasabihin niya sa atin while holding that bottle near His heart, I was with you in every painful situation of your life. Kasama mo ako sa pag-iyak mo, naiintindihan ko mga luha mo, pinapahalagahan ko ito, alam ko ang dahilan at gumawa ako ng paraan. I was hugging you, I was guiding you, I was leading you, I was healing you, I was with you. Ngayon, ito na ang botelya ng mga luha mo. Sabay niya sasabihin sa atin, yung sasabihin niya at gagawin niya sa Revelation 21 verse 4, ang sasabihin doon, and the Lord will wipe away all our tears. Sasabihin niya sa atin, tahan na, tama na pagluha, nasa langit ka na. Sapagkat dito wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng pagdurusa. Sapagkat ang mga dating bagay ay bago na. At ang botelya ng luha mo ito, binibigay ko na lang sa iyo, pero hindi mo na bubuksan, hindi ko na rin bubuksan sapagkat wala ka ng iluluha sa kalangitan. Nasama na kita, pero ito'y magsisilbi lang na alaala. Yes, ng mga masasakit mong karanasan, pero ng mga masasakit mong karanasan na iyong napagtagumpayan kasi I was with you. Ikaw ay aking tinulungan. Kaya, anak, walang pumatak na luha mo na aking sinayang. Sana, ito yung hilingin nating biyaya ng ating pagdiriwang. Kasi darating at darating, naluluha tayo.
Masasaktan tayo, mahirapan tayo. Para tulad ng mahal na ina, lumuluha man tayo, matatag tayo. Tingnan niyo ang ating mahal na ina, namamatay sa harapan niya yung anak niya. Nag-hysterical siya, hinimatay siya. Hindi. Matatag siya. Bakit? Sapagkat alam ng mahal na ina na dahil pakikihati lamang niya sa anak niya yung paghihirap niya, na dahil mahal na mahal niya ang anak niya, sa mata ng Diyos, hindi masasayang ang dalamhati at ang luha niya. Kapatid, kung ang kaparehasong kahoy nagkaroon ng halaga sa mata ng Diyos dahil sa pagmamahal ni Jesus, ang kahit isang patak ng luhang yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. Kung yan ay pumatak dahil sa pakikihati mo sa kanyang paghihirap, dahil naghihirap ka para sa pamilya mo, naghihirap ka para sa minamahal mo, naghihirap ka para sagipin at iligtas sa ngalan na Kristo ang isang tao o ang buong pamilya mo. Hindi walang kwenta, may halaga ang bawat luha na yan. Hindi masasayang, may magandang kapupuntahan. Teka, masyado kong sinaktan, patatawarin ko lang? Ganun lang yun? Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagkapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw. Upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagkapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, singgil sa pagkapatawad, na dapat nating mayakap, kaya mo, kaya ko, kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos, extrang lakas, galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay ine-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo pa! Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya manloloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo.
Kahit may differences, nag-aaway-away tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo. Pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo. Sa gayon, mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi. Ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo basta kapwa-tao, magkakapatid tayo. Sa langit, magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa. Ito yung anak ko sa lupa. Ito yung nanay ko sa lupa. Pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganon tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinaktan ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante kasi malakas ang kutob ko, kaya ko Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihigante, yung alam mong kaya mo. Hindi yung maghihiganti ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghigante, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo. Kapatid, basta kapatid. Huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi kadugo, basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba ako naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali Hanggang sasabihin sa akin, ng 2 ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala Basta wag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Wag kang magsosorry. Lapitan mo lang, tapikin mo lang. Ikaw na bahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo, grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo, pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo, natutuwa. Kaya pansinin po ninyo, nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan, na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na para bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Ha?
Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.